Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Hebrews chapter 10 verse 36. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Mga katotohanan sa pagganap ng kalooban ng Diyos. So today, pag-aralan natin yan. Para maalis yung ilang mga confusion sa atin pong isipan. Unang-una po, ang kalooban ng Diyos, nakaugnay po yan sa kanyang purpose. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 4, verse 34, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Ganon din ang sinasabi ng John chapter 6, verse 40, kalooban ng ating Ama sa langit na ang lahat ng tayo makakilala at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya tayo pong mga believers, meron tayong misyon. Kung nagaganap po natin, yung misyon natin na ipangaral ang mabuting balita, tayo po'y pumapasok sa kalooban ng Diyos. At wag po kayong makukonfuse. Hindi po problema yung lugar na kung nasaan ka. Kasi yung iba ay nakakala nila, kung ako'y nasa church, ako ay nasa kalooban ng Panginoon. Hindi po. In fact, tinawag po tayo upang humayo. Kaya kung ikaw ay nasa sanlibutan ngayon, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, pwede mong gawin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ikaw mismo ang dapat mag-shine, magliwanag doon sa mga taong nasa paligid mo. Tandaan mo, kapatid, ang kalooban ng Diyos sa kaugnayan sa purpose ng Diyos sa mundong ito. Pangalawa, lagi mong tatandaan na ang God's will nakaugnayan sa iyong pagbabago. So dito minsan sinasabi po na kapag ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, marami talagang persecution. Nandiyan ang sanlibutan. I-challenge ka ng sanlibutan. Maraming mga problema, maraming pagsubok. Nariyan ang persecutions, na kung saan may mga tao na hadlangan ka upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya yung iba sa atin, sasabihin nila, Pastor, napakahirap naman gawin ang kalooban ng Diyos. Ayoko na. Ang sabi ng Biblia, kailangan magtiis tayo. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kasi alam niyo po, doon sa panahon na may mga krisis sa ating buhay, doon po nagaganap ang pagbabago. Kasi po, ang goal ng ating Diyos sa ating buhay ay Christ-likeness. Kailangan mahubog po tayo. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay maging Christ-like. Kaya alam niyo po, ang transformation from glory to glory. At magaganap yan unti-unti sa ating buhay habang tayo na-expose sa ilang mga problema, pagsubok, or even persecutions. Kaya ang malaking tanong na lang, ikaw ba'y nagiging Christ-like? Kasi kung ikaw'y nagiging Christ-like, ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. So again, hindi na naman problema yung lugar dyan. Sabihin ng iba, Pastor, mas Christ-like ako kapag ako'y attend sa church. Sa secular, hindi ako nagiging Christ-like. Alam mo kapatid, saan ka ba nagsashine? Saan ba nakikita si Kristo sa iyong buhay? Saan ba naipapalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan mo? Kaya alam niyo po, tayong mga Kristiyano, we have this idea na nasa sentro lang tayo ng kalooban ng Diyos kapag nasa church po tayo. Mali po yun. In fact, sa sanlibutan, matututo tayong umibig to sa mga taong hindi kaibig-ibig. Matututo tayong maging mapagbigay, mapagmahal, mapag-unawa. At nagiging blessing tayo maging sa mga taong hindi nakakilala pa sa Diyos. Kaya kung saan ka nagiging Christ-like, kapatid, doon ka tinawag ng Panginoon. Kaya huwag mong iisipin na ang pagbabago na gaganap lang kung ikaw ay present everyday sa church. Maganda rin yung ma-expose ka sa environment na kung saan na-challenge ang iyong pananampalataya. So, tandaan mo yan kapatid, ang God's will nakaugnayan sa iyong pagbabago. Kung saan ka nagiging Christ-like, doon ka tinawag ng Diyos. At panghuli, ang God's will nakaugnayan sa kanyang pangako. So, katulad ng maraming Old Testament saints,
tinanggap nila yung ipinangako. Alam po natin na may ipinangako ang Diyos sa mga sumusunod sa kanyang kalooban. Yung po sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse 36. Ngayon ito po mahalagang katotohanan kasi alam niyo po, minsan nagtataka tayo, ano po, bakit ang tagal-tagal ng sagot sa aking panalangin? Yung iba po, hintay ng hintay. Ano po, iba naiinip na. Pero alam niyo po ba ang sikreto? Gawin niyo lamang po ang kalooban ng Diyos. Magpatuloy tayo kahit mahirap, magtiis tayo, magtiyaga tayo. Lumakad tayo ng may pananampalataya. Sumunod tayo sa Panginoon. Mas lalo nating palalimin yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi ang sabi diyan, after you have done the will of God, you will receive what He has promised. Yan pala ang sikreto sa answered prayer. Gawin mo muna yung kalooban ng Diyos at yung kanyang ipinangako, pagkakaloob niya sa iyo. So, tandaan niyo po, no, kapag ginaganap natin ang kalooban ng Diyos, meron siyang ipinangako, pagpapala sa ating buhay. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.